Praise the Lord. Pagkapunta, salamat kayo Diyos nining kabuntagon among itugyan na kanimo kining maong higayon paghisgot sa imong mga pulong panalangin ni Diyos kining mga anak ng magdala sa mga mensahe ikaw maghatag sa kusog, ikaw maghatag sa kaalam, ikaw maghatag sa gahom. Nagampo ako nga ikaw mag-bless sa matag usa sa pagbukas sa mga hunahuna kasing-kasing Ginoo aron ang imong mga pulong mo Dios dili mo balik pagkawang lamang na kanimo kundi mabuhat kini Dios sumala sa katuyan nga nang kinikipadala. Dalawon kami nga imong mga pulong mo Dios padapat sa among kinabuhi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Kuning gibutangan dinhi og title nga Jesus Rest for the Weary. Si Jesus ang pahulay sa mga gipangkapoy. Nabay gipangkapoy na ito rin. Pangkapoy na sa pangalagan. Now, bisan si Jacob niya itong panahon mga kaigsunan nga nakaabot siya dito sa yuta sa Egypt tungkol sa famine, tungkol sa kagutom. Yan, niabot siya dito sa presensya ni Paraon sa Pero dito niya. Nangutan na si Pero kung pila na ba iyang panuigon. Ingon siya nga jutay lang kuno ang nana sa Genesis 47:9. Jutay lang kuno ang iyang katuigan sa kalibutan o puno pa kuno ni sa kalisdanan ni mo niya. Few are my years. Dili kuno pareha sa iyang mga katigulangan sa mga ginikanan, pero di ka to jutay iyang edad. Kaya 1/3 na itong panahon nga ipangutan na siya, 1/30 na iyang edad. Pero siya jutay punya puno ni sa kalisdanan. Inumdum ko sa usa ka batanon pa, dili pasin batanon kayo. Ingon siya sa kuha nga abi na ko pastor o ang dagat ra ang dunay tsunami, basta mo puday ang kinabuhi sa tao. Tamo puday kunay tsunami. Now, dunay mga kalisdanan mga kaigsunan na maabot sa kinabuhi sa katao o kabalo kung naamuhan na karon. Ingon na ito, kanahakuha ng mga kaigsunan o I am applying this message, dili siguro yung 100% ka nahimong epektibo pero nakatabang kini nga mensahe mga kaigsunan nakatabang kanako diya sa mga kalisdanan na mayroon sa ato ang kinabuhi. Now, bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga kalisdanan, bisan sa mga kabukat na maabot sa itong kinabuhi mga kaigsunan, we can rest in Jesus. Makapahulay ka, bilang ka, Ginoong Hesus Kristo. Now, sa may klase, what kind of rest that Jesus offered? Kung sa mga klase sa pahulay, ang gi-offer, ang ihatag ni Ginoong Hesus Kristo mga kaigsunan. Na mag-isgutan din karon og tulo ka klase nga pahulay mga kaigsunan. Mudagan tawag daghan nga mga verses atong isgutan dinhi. No? Now, una nga klase sa pahulay is rest from religion. Pahulay gikan sa relihiyon. Ato ning unahon mga kaigsunan. Tungod kay kining relihiyon tabo ni dalampanan sa mga tao. Aron ang mga tao makapahulay. Pero sahay ang relihiyon mga kaigsunan ngunay pagdugang o kabugat diha sa kinabuhi sa usa ka tawo. No? Now, gi-share ni Jesus katong gibasa kanina sa scripture reading dito sa mga katawan mga kaigsunan nga nagian sa mga pagtulunan sa mga Parisiyo. Mag-isgutag
Parisyo mga kaigsunan sumala sa atong gisgutan kagina sa Sunday School, sila ang gibilinan sa kasuguan ni Moses. Sila ang gibilinan sa kasuguan ni Moses. O maunay pinaka mensahe, maunay pinakapagtulunan na ilang gidala ngadto sa mga katawan. Aron ang tao mahimong matarong diha sa tubangan sa Ginoo, di na kinahanglan nga ilahang tumanon ang mga kasuguan. Suna diha ang ilahang mga mensahe mga kaigsoon, they preaching law. They were preaching good works. They were preaching na ang burden, ang obligasyon aron ang tao mahimong matarong diha sa atubangan sa Dios, no? Ilang gitudlo nga ang obligasyon is naa diha sa tao. Usahay dili na to ma-imagine kung sa nakabukat mga kaigsunan, di ba? Di na to na ma-imagine usahay, mura baliwala lang nato, as in mura gi-welcome nato na tungod kay sa gihapon nato karon, mao ra gyapon na ang mga mensahe nga gadagan, balaod, good works. Ang burden aron mahimo kang matarong is naa sa tao, ikaw ang may baso aron mahimo kang matarong. Usahay mura gibaliwala lang nato na. Pero kung nato pamalandungan ang pagayo mga kaigsunan, ato makita nga usa na siya ka bukat nga butang. Atong ipakita ninyo mga kaigsunan. Sayo na kag suguon ka o pagtuman sa sugo nga wala pay nakatuman bisan isa. Dili ba na siya impractical? Suguon kag patuman sa sugo nga bisan kanusta sukad pa sa panahon ni Moses wala pa gyoy nakatuman bisan isa. Imagine ko lang, pero sa ito murag okay no? Wala lang sa ito una. Pero sa mga seryoso nga tao mga kaigsunan, dili ni basta-basta. Sama na ni mga kaigsunan nga ikaw gipaalsa sa butang nga dili nimo madaog. Usa lang kakapoy. Suguon ka sa sugo nga bisan ato sa wala pay si bisan kinsa nga nakatuman, sama na nga gipaalsa ka og butang nga dili nimo madaog. Tapos i-conclude pa nga hukman ka base sa kasuguan. Imagine ako na suguon ka pagtuman sa kasuguan nga wala pa bisan usa nga nakatuman, tapos sultihan ka nga hukman ka base sa imong pagtuman sa kasuguan. Pag-aadayon ka og bersikulo nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong kaamahan nga tuwa sa langit. Mingon dayon nga kadto lamang nagtuman sa kasuguan sa amahan nga tuwa sa langit. Dili ba na pudlay? Now, usahay mga kaigsunan, dili kay na musulod sa tuwang matag usa ka una-una ba. Pero kung seryoso ka nga imong pamalandungan, makita nimo ang impracticality. Impractical. Pabuhaton ka sa sugo nga bisan ano sa walay nakatuman, palsahon kag butang na dili nimo madaog. Doon nagyong sa ka batanon nga samtang naminaw sa mga mensahe nga ingon ni ana mga kaigsunan. Ingon siya nga seryoso ka ba nato di sa una? Seryoso siya. Kanang inyong giwali, na pag-iusap na nakatuman na. Nangangakuban ba? So, ang tubag ato silently, kung kayo may nakatingog, ang silent na tubag ito ato is, wala ginakatuman, hindi gawali. Kung siya, why preach ka? Ano iwali ba ni mo na? Madili man na siya. What is the use? Nakuha yung punto. What is the use? Wali ka o mensahe nga dili matuman. That is impractical. Budlay. Gikan ko sa bubungan sa una, kay nagwali ko dito mga kaigsunan.
dunay usa ka tao nga akong nahibalag dito. Kabantay siguro siya na kung pastor ko, kaya dinala mo ko Bible, itong pagawali sa simbahan sa Bubungan. Nagisgot siya sa second coming, nagisgot siya sa dako ng mga kalisdanan na moabot sa second coming. Kunya, nagisgot siya dito mga kaigsunan na ang mga tao na malaglag dito, tugtong wala nagatuman sa kasubuan sa Diyos. Muna yung gisgutan. Dako katong nakatuman, yun siya, bahala ng Ginoo sa lugar nila. Pero katong wala nakatuman, moto yung mga tao na malaglag sa katapusan na kapanahunan. Kabulo na ko sa dagan siya ang istorya, kabulo na ko kung siya yung pasabot. Kabulo na ko nga, ako yung ipatamaan ini, kay Domingo ba to? Kunya, ilamang yung giila nga sa'yo, ginang pagsimba ka sa adlaw nga Domingo, kagatuman sa kasukuan, kaya kasukuan dapat magsimba ka sa adlaw ipapahulay na panahon sa Sabado. Ina ko, katong mga wala nagtuman sa kasukuan, laglag ito. So, laglag ito. Kunya, medyo di-guided po ko ito gawin pagka dilibin ako nito ng konsulto kong tao. So, ako sige pamutan na, niya ikaw, nagkatuman ka. Naugnok siya. Muna siya di siya katigog ba? May na lang, kaya nagkatuman ko gamay. Kaya stubi ka na ni Jojo, ina ko, napay nakatuman na nadyo. Bisan lang ka na ipapahulay sa'yo ng utang, napay nakatuman na nadyo. Sa una, mangahoy ka lang, batuon ka ron ka mamatay. Sa pila ni mo katuig nga, binantay na, huwag yung kakagalunga, bukad lang nga sa gado. Wala yung kakagapalito, bitsin, wala yung kakag... Dili mo na pwede. So, ako katuman, klaro gini. Pero ako pumunta na siya is, ikaw, nagkatuman ka. Siya, may na lang, kinakatuman mo gamay. Gamay na. Ina ko ako katuman, ikaw katuman o gamay, patas na ta, puros ta, wala katuman. Ang pagsugod sa butang nga, lisod kayo nga tumanon mga kaigsunan. Muli lang na diya sa pagpanglimbasok sa katao, sa kahasol diya sa katao, hangtod nga mo abot siyang kaugalingon ang condemnation. You will feel condemned. Suguon ka, pagbuhat, pagsunod sa kasuguan nga dili nimo matuman bisag anusa, bisag unsaon panikamot, dili katuman katapusan na mubati lang ka na kundi sultihan din ka nga hukman ka base sa imong pagsunod sa kasuguan mingon ka na mo kasunod. So hantod karon uneasy ang mga tao mga kaigsunan na nang maong nga isyu. Muna makaingunta nga religion is burdensome. Ang reliyon ga imbis mo idang pananaon ma-relieve, maka-rest, makapahulay mo sa katao makaigsunan. Nagdugang na siya sa burden sa kinabuhi sa katao. Ang tao nga seryoso siya pagpangalagad sa Ginoo, maghigda na siya makaigsunan, matag gabi, mamalandong siya binuhatan sa adlaw makaigsunan. Muuling na, mamingon siya nga humman na diapon ko sa silot. Kaya wala mo katuman sa kasubuan sa Ginoo. Budlay ang reliyon! Tiresome, burdensome, bugat ang reliyon. Muna dito sa itong gibasa ka kanina mga kaigsunan, in Matthew chapter 11, verse 28 up to 30 mga kaigsunan, si Jesus nag-offer o kapahulayan. Kini ang kapahulayan mga kaigsunan, kapahulayan gikan sa relihiyon. Siya, come to me, only that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Doon muna po, kay hatagan muna po kapahulayan. Doon ay pahulay, diha kang Ginoong Jesucristo, ang iyang ingon is doon. O katunay ko ninyo, learn from me. Muna sa mga messages na ito, mga kaigsunan, dili sa ato mga fellowship. Wala ta guys go to law.
magisgot og balaod. Dunay purpose ang balaod mga kaigsunan. Pero ang purpose na is dili aron nimong sundon kay wala bisan kinsa nga nakasunod na. Ingon ni Jesus, "Duol mo kanako and learn from me." Kung gini sa to mga kaigsunan, ang atong ginadiscuss, ang atong ginaisgutan, ang mga mensahe nga atong ginatudlo mga kaigsunan, mao ang mensahe may tungod kang Ginoong Hesukristo. It's all about Jesus. Kay si Jesus lang ang mohatag nimo paulay gikan sa kabudlay, gikan sa kapoy sa relihiyon. Religion is burdensome, tiresome, kapoy. Pero diha kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, ingon niya, you will find rest. You will find rest for your soul. Makaangkon mo kapahulayan mga kaigsunan diha sa inyo ang kalangit. Actually mga kaigsunan, klaro kayo ang ingon ni Jesus din. Christianity is easy and light. Hallelujah. Ang Kristyanismo sayon o gaan. It's not a burden. Dili kahago, dili kakapoy. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Ang akong yugo sayon, o ang akong lulan, ang akong ibugaton, ang inyong palasunon, gaan, dili bugat, dili imposible. So diha kang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, ma-burden ka, ma-release ka, gikan sa kabudlay sa relihiyon. Hallelujah. Munay buhaton ni Jesus nga nagkanimo. In Jesus, you will be released from religion, from the burden of religion. Diya sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, ang kaluwasan gasa. Hallelujah. Dili suhol. Munay kang Jesus, sa balaod suhol. Mutrabaho ka, aron suhulan ka. Ang langit suhol. Tungod sa imong paghago, paatuon ka sa langit, luwason ka. Munay reliyon. Pero kang Jesus mga kaigsunan, ang kaluwasan, ang langit nga atong giapas mga kaigsunan, gasa. Diba? Ephesians 2:9, for by grace are ye saved through faith. It is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Gasa. Gasa is dili nimo haguan. Dili pwede nga imong haguan. Padalitan karon mo yung kunin nyo nga, hatagan mo na kung gasa, paglampaso sa mo sa balay. Gasa na? Nasayop ka, pastor. Dili na gasa, suhol. Angayan mi anak, takos mi anak. Ang gasa is wala na haguin. Wa mo'y gibuhat, gihatag na sa gift. Ako ng gift nimo, dili na suhol. Muna siya gasa. Ang kaluwasan, ang langit, gasa. Way hago. Hallelujah. Diya kang Jesus, wakay hago. Dawat, limpyo. Iman pa nila. It is a difference, biblical. Nasa Biblia mga kaigsunan, ug ang imong kaluwasan mga kaigsunan, it is completely done. Humana, tapos na. Sa diya nabingon si Jesus, it is finished. Nagpasabot na ang imong kaluwasan is humana, tapos na. Wala ka na'y ikadugang pa. You cannot add to your salvation. Dili na ka makadugang alang sa imong kaluwasan. Tungod kay ang imong kaluwasan, humana, tapos nang gibuhat 2,000 anyos ang nakalabay. Sa diya nga si Jesus Christ, nagbitay sa krus sa Kalbaryo, ingon niya, it is finished. Titilis day, buti pasabot, ang tanan unta, nga silot alang kanimo, bayad na! Everything is paid. Bayad na mga kaigsunan. Muna'y kaluwasan nga gi-offer ni Ginoong Hesukristo. Munang alang sa mga gikapuyan tungkol sa relihiyon mga kaigsunan, ingon ni Jesus, doon ka kanako.
kamong gikakwelo gibugatan kay papahulayon ako ka. You can rest in Jesus. Kini nga church nagwali ni Jesus. Nagtuo ko mga kaigsunan, nga pinagi ni mo nga mensahe, papahulay kita gikan sa religion. It is rest from religion. Ikaduha mga kaigsunan, it is a rest from worries. Pahulay gikan sa mga kabalaka. Hallelujah. Atong tanaw na itong Biblia sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Luke chapter 10. Praise the Lord. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ingon rin magigsunan as Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Now, dili sa atong ibasa mga kaigsunan, makita nato nga si Martha worried. Si Jesus mismo miningon ini, Martha, nabalaka ka sa daghan nga mga butang. Wa ko mag-ingon din mga kaigsunan, dili ta manglihok, dili ta marabaho. Ang ako lang punto din is, kining kabalaka, kining worry sa tao. Napay nag-worry na to din kining worry sa tao mga kaigsunan. Now, of course, magtrabaho ta. Pero kining worry, ngunit buta nga tangunon, kinahanglan makapahulay kita, gikan ni ini. Now, actually, si Martha mga kaigsunan, nalimot siya kung kinsa ni si Jesus. Ay, servisyo man niya kan Jesus ni. Luto siya, di ba? Servisyo niya ni kan Jesus. Pero naiyahang kabalaka. Nalimot siya kung kinsa ni si Jesus mga kaigsunan. Siguro, wa pa ni siya kadungog, o nalimot ba siya nga kini si Jesus, ngayang giserbisyuhan, nakapakaon ni og 5,000 ka mga tao, 4,000 ka mga tao, dayon naghimo ni sa tubig nga bino. Nalimot siya kung sa kagamanan kining iyahang bisita. Munang full of worry siya. Puno siya sa kabalaka. Ayun yung kaligti si Jesus. Ha? Tungod kay kung malimot ang kinsa siya, then wabot yun din na kaninyo ang iyong kabalaka. But in the opposite, Mary is not worried. Wala mabalaka si Mary. Kung siya ginigibuhat ni Mary, ingon pa din yung mga kaigsunan, si Mary na sa tila ni Jesus, naminaw kang Jesus. Hallelujah. So, diha mga kaigsunan sa pagpaminaw kang Ginoong Jesucristo, mawad o kabalaka ang usa ka tao. He is on Jesus' feet and he is listening to Jesus. So diya sa pagpaminaw kang Ginoong Jesucristo, ang tao mahawasan siyang kabalaka. Nalimot si Mary sa iyang kabalaka. Wala siya kabalaka nga naman. Obsessed siya, occupied siya sa pagpaminaw kang Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Dili sa to mga kaigsunan, i-occupy na to itong una-una, dili sa uban ng mga butang, dili sa itong kaugalingon, kundi i-occupy na to itong mga una-una, diha kang Ginoong Jesucristo. No? Kang Ginoong Jesucristo, muna yung mga butang atong pasublon sa tuwang kaugalingon. Unsa siya, kinsa siya, unsa yung mahimo sa itong matang sa kaugalingon. Muna sa itong mga mensahe, we are preaching about Jesus, all is about Jesus. I have only one message and it is Jesus. Wa ko'y laing mensahe. Nga naman, kanang nga mensahe, mao'y makapahawas kanimo, gikan sa imuhang kabalaka. Ingon ni Jesus nga to kang Martha, one thing is needed. Usa lang kabutang nga gikinahanglan. Og si Mary nakapili ang butanga. Ikaw nabala kay ka, si Mary, wala. Nga naman, si Mary is obsessed.
occupied sa pagpaminaw kang Ginoong Jesucristo. So nagmasayaran mo kinsa siya, unsa siya. Mawala ang imong kabalaka diha sa imong kaugalingon. Siguro mo imong kasi mong kaugalingon, pero pastor, wa ba kabalo na ang akong gikabalakan, ang ako bang pagkaon diha sa kong lamisa? Kanang imong giingon diha, pastor, nga makawala og kabalaka ang pagpaminaw ni Jesus, ang pagkasayod kung unsa siya, kinsa siya, kung siya mahimo sa akong kaugalingon, makabutang ba na og pagkaon, kabutang ba nagkanon, makabutang ba nagsudan diha sa ako ang lamisa. Hallelujah. Now, atong aplihan ang atong Biblia diha sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Praise the Lord. Memorize it, unit. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pulong nining seek first, parehas lagi hapon ni siya sa kanabang atong tinguhaon. Parang gapon ni Ginoo ni Jesus nga, come to me and learn from me. Atong tinguhaon. Now, kinsa dining kingdom? Actually, dili ni unsa kung dili kinsa. But seek you first the kingdom of God and His righteousness. Now, who is the king of the kingdom? Jesus. Who is the righteousness of God? Jesus. So, ang gisugod din mga kaigsunan sa nga atong pangitawon, nga atong tinguhaon is mao si Ginoong Jesucristo. Tinguhaan ninyo, seek first the kingdom of God. Usahay kini nga verse may mo usahay ning offending sa uban kay labi na di ka kasimba, iya kasimba mo ni itira. O ang kasimba ingon ka, seek you first the kingdom of God. Dili po na. Ang ato din mga kaigsunan nga atong tinguhaon, kinahanglan nga atong masayran, seek first. Atong tinguhaon, kinahanglan atong masayran kung unsa kinsa kung sa mabuhat niining Kristo mga kaigsunan diha sa tuwang matag usa ka kaugalingon. Seek first, tinguhaon. Og doon na ni kahong mga kaigsunan sa diha nga ato ning pagabuhaton. Iyon ang pulong sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Now, actually, I am expecting things added to me tungod kay I am seeking Jesus. Akong gitinguha, akong masaran pa kayo si Ginoong Jesucristo lang. Walay lain. Sama ni Paul, nag-determine na to know anything among you except Jesus Christ. Siya lang. So sa diya nga siya ang imong tinguhaon, wala na lain. Dili ang lain o guban pa nga mga butang kung si Jesus, ilang pulong sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Actually, kini nga verse mga kaigsunan, nag-isgot ni mahitungod sa uri, dunat uri, iyang pagkabalaka. Kaya kung mabalaka ka, dili na makadugang sa imong height. Dili na makapatubo nimo. Walay katabang ang kabalaka. Ayaw kabalaka, imong pa din mga kaigsunan. Kung dili, tinguhaa, una sa pagpangita si Ginoong Jesucristo. And this is very powerful. And all these things shall be added unto you. Usahay, di kayo makuha nato ni nga konsepto sa Ginoong mga kaigsunan. Pagkining butang sa kalibutan, it is only added. Siya di takabantay mga kaigsunan nga kasagaran sa mga butang na itabo sa inyong kinabuhi, dili bunga sa inyong kinaling kabutan. Siya di nato na mabantayan. Dili nato na mabantayan. Siya mag-istorya bilin. Siya makaisgot ko nga, parang nabuhi mo ta. Kakulang man yung atong income. Pero still alive but kicking. Di ba? Parang mabuhi mo ta. O kung natong pamalanduman pa kayo mga kaigsunan, kanang mga butang kasagaran sa mga blessing, ulo din tanan, pero kasagaran sa mga blessing,
dili na bunga sa inyo ang pinaningkamutan, dili gidugang na sa Ginoo diha ninyo. Of course, naamoy nakita sa inyong pinaningkamutan, pero kasagaran dunay mga butang gidugang na kaninyo o dili kamo ang naningkamot ana. So dili na to kay na masabtan ba. Ako pasabot ko ana mga kaigsunan. Kay kung akong pamalandungan akong kaugalingon, wala pa Diyo. Wala gyud. Kung akong pamalandungan na akong kaugalingon, kanang ingon pa sa uban nga inutil na, ingon na gyud. Wala na inutil na. Wala na may mahimo. Diba? Wala na may mahimo. Pero di ba kapasadan sa Ginoo? Di ba kapasadan nagkinahanglan ka na? Usay ka ni, ingon ko nga, wala man ako nagkinahanglan, pero gihatag sa Ginoo. I don't need that. Pero ang Ginoo nag-bless, ang Ginoo nagpanalangin ng mga kaigsunan. Ang yan lang dili nga siya ko'y unahon. Nag-iskutan yan ini nga mga verses dili sa Matthew chapter 6 verse 33 sa naguna nga mga verses. Ang langgam gani, yang gani gipakaon. Ang mga lili gani, yang gibistihan. Kamu pakaha. Diba? Kamu pakaha. Pero sa mga kaigsunan na lang kabalaka. Pero kung obsessed ka, occupied ka, kang Ginoong Jesucristo, o imo siyang mailhan, kung unsa sa kinsa sa kung siya yang mabuhat mga kaigsunan, din nagtuo ko mga kaigsunan, kini kabalaka, mawala si mga kaugalingon. Diba? Kini ang kabalaka, mawala si mga kaugalingon. Diyan lamang kang Ginoong Jesucristo. Ingon siya din sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your request be made known to God, and the peace of God that surpasses all knowledge will guard your heart through our Lord Jesus Christ. Si Jesus lamang ang makabutang nimo og kalinaw nga way makatubong, og si Jesus lamang ang makakuha sa tanang kabalaka sa imong kasing-kasing. It is only the Lord Jesus Christ. Once nga imong masabtan, once nga imong mailhan kung kinsa ni si Jesus o kung siya mahimo ni Jesus sa imong kinabuhi din, mulupad ng kabalaka diha sa imong kinabuhi. O kung mag-ingon dili ta mo trabaho. Opposite na po sa ingon sa Biblia, ang ingon sa Biblia nga mo trabaho gyud. Kaya ang ingon nila, ang dili mo trabaho, dili mo kaon. Mo trabaho pero minus ang kabalaka. Kuhaon ni mga kabalaka sa tuwang matagos na tao. Hallelujah. Kung may tabulan na, kung si Jesus ang atong rumbo. Sa akong ingon, dito sa fellowship, ang rumbo is si Ginoong Jesucristo. Ang gitudlo is always Jesus. Si Jesus lamang ang atong gitudlo mga kaigsunan, ngunit mutangtang sa tuang mga kabalaka. Hallelujah. Katapusan mga kaigsunan, una, it is rest from religion. Ikadua, it is rest from worries. Ikatulo, it is rest from hardship. Hebrews chapter 12, verses 2-3. Hebrews chapter 12, verses 2-3. Inagpulong sa Ginoo, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. It is rest from hardship. Pahulay gikan sa mga kalisdanan, gikan sa mga problema. Hardship is a reality. Ang kalisdanan ng problema mga kaigsunan, real. Real ni siya. Dili ra ikaw. Ay, dili ra ikaw. Walay tao nga way kalisdanan. Bisan pa kung sa kagadatos kalibutan na kay ng kaugalingon nga kalisdanan. Kabot na ba mo sa punto mga kaigsunan nga naibog mo sa mga nangamatay? Naibog mo ba? Kabot na mo anak? Kung wala pa, wala pa kayo hardship? Kaya bang may dumduman mo ang sindong na wala mga tao, mamingon ka sa mga kumingon, may panapan ko atong sindong.
Kagiwana? Wala pa kayo hardship. Hardship is real. Grabe yung kalibutan mo kay Sunan, dili ni basta-basta. Grabe yung problema sa kalibutan, dili ni basta-basta mga kay Sunan. Lahi-lahi lang ang problema ba? Diba? Lahi-lahi lang ang problema. Pero, problema gyapon na. Siguro, inyong tanaw sa problema gamay. Pero sa ako, bukat. Siguro yung tanaw sa inyong problema gamay. Pero sa inyo, bukat. Lahi-lahi mong bukat na. But hardship is a reality. O papaulayon ka kang pinagi ni Ginoong Jesucristo. In what way? Ingon ni Jesus, look to Jesus, the author and finisher of our faith. Mag-isgot at look to Jesus, bisim gihapon eh. Come to me and learn from me. Sitting at the feet of our Lord Jesus Christ and listening to Him. Seeking the kingdom of God. Looking to Jesus. Panagya po ni mga kaigsunan na our mind should be occupied with Jesus. Puno og Jesus ba? Ato yung ilo na itong sayon kung kinsa ni siya. Look unto Jesus. Looking to Him as an example and looking to Him as a Savior. As an example, tungod kay kung mag-isgot kag hardship, siya po. Dili lang dugay. Kanang mo siguro, kani ako na dugay-dugay. Iya nila lang dugay, kajutra. Pero pait, ang iyang nasinatiyan. Diba? Dito sa krus sa Kalbaryo. Pero iya ang na-overcome ang tanan tungod sa kalipay na nakita niya sa unahan. Napag-epekto sa iyang pagsakripisyo. Dunay daghang mga tao nga maluwas, madala, makauban niya dito siya gikariya. Ito siya joy. Diba? Gitanaw niya ang kalipay sa unahan. Wala magpasabot si Jesus na ripay sa tang sakit. Hindi, sama na siya. Kalipay ka sa tang sakit. Yung pala, pura mo na o. Kung siya lang klase sa manyak. Pura mo nagsalista. Sa tang ikastigo malipay. O diri ana. Huwag taong nalipay. Ang sultihan mo na ako malipay na akong kahintang. Huwag taong malipay anay. Pero makahatag og relief, makahatag og kapahulayan ang paglantaw sa kalipay na nagpaabot nimo sa unahan. Di ba? Nanay kay kalipay ba? Nagiulat dito sa unahan. You will be relieved. Nasa akong gikay ko ninyo, dili 100% ako ni-apply, pero at least nagtatapang. Mga kanta-kanta mo ko nga, somewhere beyond the blue. Kanta mas patay. Siguro kadungog mo na gusto, pastor gusto siguro mamatay. Pero somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Ikaw malipay na. Matay lagi ko. Hindi pa karon. Buang pagkatay ko. Matay lagi ko, pero sa unahan, doon ay mansion nga, gaulak na ko. Diba? We shall be like Him when we all go to heaven. What a day of rejoicing every day when we all see Jesus. We'll shout and sing the victory. Dahil joy, makarelieve ba? Makakuhaw, kakapoy. Na hindi mo na siyang makuha, diyan lamang kang Ginoong Jesucristo. And looking to Him as a Savior, the word Jesus means Savior. Bisa mo sa kadako niya kung kalisdan ng Lord, makaluwas ka na ako ini. Kung may trabaho niya, that is His descriptive title. Ang iyang trabaho, kung nagiging na si Jesus, aron ta iya ang luwason. So, bisa sa kadako sa problema, baka tayo, bunaw na kasaban. Lord, katong mga tao na pares-pares na sakit, namatay na sila. Marilib ka, tungkol kay, kabulong ka nga, luwason ka, ni Jesus. Looking to Jesus. Ilunin mo siya, sayang mo siya. Looking to Jesus is very powerful. Kailangan obsessed ka, occupied ka. Diyan kami ng Jesucristo is very powerful. Hinumdum mong Peter? Si Peter katong tamak siya sa dagat. Gusto siyang mulakaw sa dagat. Nagtanaw siya kang Jesus. The moment nga nililisan niya ang pananaw, dito na siya sa bagyo. Lunod siya. Ang pagtanaw lang ni Jesus makaigsunan. Kung makapahibok na ito sa imposible ng mga butang. Katong brooms, nga snake, ang mutanaw ang tao, maayaw sila, bisa mapakan sila unanas. So, dunay dako kayo magahom. Very powerful ang atong pagtanaw nga nakang Ginoong Jesucristo. And nindot din yung mga looking unto Jesus, the author
and finisher of our faith. He is the author of our faith. Buti pasabot na kining pagtuo nga naa nato mga kigsunan. Dili ni human origin. It is not of human origin. Kung dili kang Jesus ni nga pagtuo, o kamulo mo ni kung siyang klase sa pagtuo mga kigsunan. Ngunit pagtuo mga kigsunan nga walay limit. Tundo, di ka mutos tong pagtuo. Pero kini nga pagtuo kang Jesus ni nga pagtuo, o kini nga pagtuo mo na walay limit ka pagtuo. Pagkita mong tao nga bisang bagyo na natulog ba? That is the faith of Jesus. May pagtuo ni Jesus. Malinaw mo pa. Rest, pahulay. Kahagok si Jesus. Kabagyo na. Sa buwan na tubig ang ilang sa kayan. Pero Jesus, tulog. Because of that faith. Unlimited faith. Walay limit. Nga pagtuo. Pagtuo nga walay puro kahagok. That is the faith na naan ninyo karon. He is the author of that faith. Siya ang tagiya. Niya nang mga pagtuo mga kaigsunan. And He is the perfecter of our faith. Looking unto Jesus, the author and perfecter. Now, tanan mga butang mayo, kung wagi na sa human, may mo nang imperfect. Basta wagi rin sa tuwa ba? Perfect ko ang pagtuo na nato, pero kita mong bihatagan, may mo nang imperfect. Diba? Siguro magurita, hindi gabot yung sa panahon siguro, madunay kalisdanan, masiguro nga ang pagtuo. No, nga naman, tungkol kay si Jesus, muhingpit niya ng mga. He will perfect that thing. Pila na kapanahon nga mag-surrender na mo. Pero naa si Jesus na muhingpit sa inyong matagusan ka pagtuo ng kaigsunan. So muli mga pamaagi nga din kita makapahulay gikan sa atuang kalisdanan. Gikan sa atuang mga problema. Ang atulang pag-obsess, pag-occupy sa itong kaugalingon kang Ginoong Jesucristo. Let us talk about Jesus. Let us preach about Jesus. Unsa siya, kinsa siya o kung siya mahimo sa atuang matagusaka kaugalingon. Sumuli pahulay mga kaigsunan ngayong gi-offer na to, rest from religion. Pahulay na mo sa religion. Nga naman, ang kaluwasan yung gi-offer ninyo, libre na. Sigurado na religion na. Rest from worries by knowing Him na mawadag tag mga kabalakas itong kaugalingon. And rest from hardship sa itong mga problema makapaulay ta kung atong tinuray na nailhan kung nagtutok lamang kita atong sayron din pag-ayo kung unsa kung kinsa kini si Ginoong Jesucristo. So you can rest in Jesus. Hallelujah. Doon ay mga verses din mga kaigsunan na akong idugang din sa conclusion. Kanang giingon sa Isaiah chapter 28 verse 16 inuna, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes should not be haste. Sa NIV, whoever believes should not be dismayed. Usa ka pundasyon o kana nag-refer kang Jesus. Sigurado nga pundasyon. Ug si kinsa nga mutuo, ibang pa din dili gyud maulawan. Hallelujah. Dili ka maulawan. Sa lain nga translation, si bisan kinsa nga mutuo dili pagdali. So ayo lang pud pagdali. Ayo lang pagdali. Diya sa Isaiah, gihapon Isaiah chapter 40, verse 39. Yun ang puno sa Ginoo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Just wait on the Lord Jesus Christ. Psalm 46, 1-2, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear. Do the earth be removed, and do the mountains be carried into the midst of the sea. Kanang mo din nga, very present help in trouble mga kaigsunan. Kanang mo nga present. Ako ni pamalandungan, Lord, siya mo pasabot yung present. Nakadugang po na po pagbasa sa libro ni Joseph Prince. Ingon pa niya mga kaigsunan, Jesus never early and never late. Si Jesus kuno moabot never early
So, ayan lang mo pagkapura. But, He is also never late. Dili maulay si Jesus, ang Diyos, pagtabang sa imong kauliman. Kanunay na siya on the right timing, sa eksakto na timing sa atuang matag sa kinabuhi. Lahi matag sugdanan. Ato lang buhaton is just to trust the Lord Jesus Christ. Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong. Nagapo kami ang ginintanan. Pagpabilin sa mga kasing-kasing sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Amen.